ML. I'm here, your future SK Kagawad Marinal Manlapat. At nandito tayo ngayon sa SKML Fish Talks na naglalayong kilalanin ang mga leader na iba't ibang organisasyon sa ating barangay na tumutulong at makakatulong pa sa atin. So, hindi ko napapatagalin pa, i-welcome natin ang leader o presidente ng Hope Organization, Mr. B. Panganiban from K2 Ibaba. Hi. Welcome po, Mr. B. Thank Okay you. lang po, ma'am. Kamusta naman po kayo? Okay naman. Happy. Ready na po ba kayo sa questions po natin? Yes. Yes, Ready. ready po. So, proceed na po tayo sa first question. First question po. Ano nga ba po yung Hope Organization at ano po yung layunin ninyo sa organisasyon ito? Ang Hope Organization ay ang meaning niya is help others, respect everyone. Itong Hope Organization na to kasi naitatag to no last year, nabuo namin to last year During pandemic. pandemic. So, help others kasi para makatulong kami sa mga kapitbahay namin. Naapektuhan po ng Yes, naapektuhan yung mga small things na mga kailangan nila. Kung meron na kami may tutulong. Kasi only yun. po na yung pag marami po Yes, nagtulong. oo. malaki Oo. impact na po. Tsaka pag marami nagtutulong-tulong, mas malaki ang Mas marami po. Totoo yun. Next question na po. Kumusta ka po bilang presidente ng inyong organisasyon? Actually, hindi ko pwedeng sabihin magaling ako. Yes. Based on naman sa mga member namin, sa mga kagrupo ko, wala naman sila naging problema sa akin. Wala kami namang okay yung flow ng organization namin. Kapag meron kami mga ideas, batuhan ng kanya-kanyang ideas para kung sino mas maganda, di ba? Tsaka, nagkakaisa kami, hindi porket presidente nila ako lang ang masusunod, kailangan ko pa rin yung Pakinggan po sila. yes, Okay. kailangan ko pa rin yung mga opinion nila para maging mas matibay yung nagiging proyekto namin. Next po. Bilang isang presidente po ng organisasyon o samahan, syempre po hindi po perfect yung organizations niyo. Ano po yung mga naranasan yung balakid, yung mga kinaharap niyo pong struggles sa organizations niyo? Actually, lang naman misunderstanding minsan. Wala naman, actually, alam mo, ang mga kagrupo ko, very professional din talaga silang pagdating sa organization namin. At saka, handa silang makinig sa mga bagay-bagay. Kapag, syempre, maging totoo lang tayo kasi kung may ayaw, pwede naman sabihin, pwede namang, pres, hindi ako sang-ayon sa ganito. Yes po. Tapos, another opinion, para kung ano yung mas bloom, Lahat po napapakinggan. yes, lahat yon mapapakinggan bawat sides nila. Para at least, maramdaman nila na grupo kami. Nandito ako sa group na po. Napapakinggan ako. Oo, may diba? tulong ako. Next po. Bilang tagapamahala na inyong samahan, ano ang naiambag mo sa organisasyon at lalo na po sa barangay po natin, Barangay Pansolo? Bilang Presidente po ng organisasyon. presidente, may ambag ko, actually, nakakatulong kami. Yung organization ko, namin, nakakatulong kami, hindi lang siya financially, nakakatulong kami sa mga bagay-bagay. Tawag nito, nakakatulong kami sa mga kapitbahay namin na kunyari may konting pangangailangan at meron naman may aabot, Alam po nilang malalapitan. malalapitan kami. Actually, meron niyang merong isa, nakagat ng pusa. Tapos biglang nagsabi siya na, pwede mo ba akong tulungan? Anti-rabies. Madala sa hospital. Talagang, ano mo yung bukal sa kalooban ko na tumulong. Diba? Kahit sabihin mong organization lang kami, at least nararamdaman nila kami na May Hope Organization. oo, na pwede silang malapitan na isang grupo. Next po. Kamusta po si Honorable Melvin Lario bilang advisor po ng Hope Organization? Si Kagawad, hindi niya nilalagay na na kagawad siya. Nakakataas Oo, po. hindi siya kumataas ng ganon. Nile-level niya ang sarili niya sa amin na isang ordinaryong tao lang talaga.
Siya kasi tutulungan ka niya financially, emotionally, kapag kailangan mo ng kausap, bumaba ka dito, magkwentuhan tayo. Ganun siya. Ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Talagang napaka-solid niya, napaka-bait niya talaga. Next po. Sa samahan niyo po ninyo, gaano katagal at anong pagkakakilala niyo po kay Honorable Melvin Lam? Sasamahan namin bilang grupo. Yes po. Sasamahan namin anong pagkakakilala ko sa kanya. Actually, isa siyang karespeto na advisor namin. Kasi hindi niya tinitingnan yung mali ng isa. Hindi niya yung wala siyang kinakampihan kung nagkakaroon kami ng misunderstanding. Hindi siya kakampi. Hindi siya kakampi kagad sa isa. Actually, hindi na nga Hindi po siya bias. Oo, hindi na nga niya pinag-uusapan yung problema eh. Ang sinasabi niya lang, grupo tayo, kailangan natin magkaisa, kailangan yung magtulungan, ganun siya. Next po, bilang leader po ng inyong organisasyon sa inyong area nga po, marami ang lumalapit at humihingi ng tulong. Paano at ano ang naitulong ng isang Melvin Lowry sa inyong area po? Marami, Bill. Sobra. Marami po. Oo. Simula nung natatag yung organization, kasi alam mo, yung area namin, hindi talaga siya napupuntahan ng, yung ayuda. Opo. Oo. Hindi talaga kami naaabot ng ayuda. That's why, nagkaroon kami kaya nga nabuo yung organization namin ng by area, kasi nga wala nga nakakarating sa amin na tulong. Nag-serve as group or voice na po kayo sa area po ninyo. Oo, wala talaga. Talagang parang may hangganan lang yung tulong nila eh. Then, nung nabuo itong si Hope, nabuo yung organization namin, alam mo, hindi lang sa area namin kami nakakatulong, lumalawak siya. Talagang pinupuntahan namin yung mga lugar na dapat namin puntahan, yung mga hindi rin naaabutan ng tulong. Yun eh, ang laking bagay na nabuo namin yung organization sa tulong ni Kagawad Movie. Mas marami daw po ay nag-discover na hindi lang po pala kayo hindi naaabot ng ganito. Yes, oo, talagang, alam mo, may isang part nga na uy, buti pa si Kagawad, nakakarating dito yung tulong. Oh, di ba may gano'n? Di ba parang, kahit hindi galing talaga sa akin yung tulong, parang nakaka-proud. Opo. Kasi naging isa Naging daan po kayo. Yes, naging daan ako para lang maabot din sila, di ba? Next po, kung mayroon kang hihilingin kay Melvin Lowry, ano po yun? Kung meron ako hinihiling, actually, wala akong hiniling sa kanya na hindi niya talaga tinupad, hindi niya ako, hindi hinindian, wala siyang ganon. Ang hihilingin ko lang sa kanya ngayon, na ang pagtakbo niya ngayong eleksyon, ngayong darating na December, ang pagtakbo niya bilang bagong kapitan ng Barangay Pansol. Yan ang hihilingin ko sa kanya. Kasi, andito kami, handa kami sumuporta, all out ang grupo ko. Alam niya yan, ramdam niya yan kami na nasa likod niya lang kami. Ilalaban namin siya hanggang sa dulo. Next po, kung mayroong tao na magsasalita po laban kay Honorable Melvin Lowry, ano po yung magiging response mo sa kanila? Actually, girl, prangka ko. Sobrang prangka talaga ako. Alam niya na halos ng mga kapitbahay ko. Alam nila kung ano yung timbre ko ng pananalita ko. Talagang alam nila. Kaya kung bibitawan siya na masakit na salita na below the belt, tapos wala kang alam sa pinagdaanan, sa mga nagawa na itulong ng tao, ay, sorry, sino ka? Aawayin ko talaga. Kasi alam mo kung bakit? Kasi ako, nakitang-kita ko lahat ng naitulong niya. Kita ko at ramdam ko ang pagtulong niya. Yes, patunayan. Hindi lang ako. Actually, marami na kami sa area ko. Marami na ang nakakaramdam. Maraming nakaramdam sa presensya ni Kagawad. So, bakit ka magsasalta ng gano'n, di ba? Kaya talagang ipaglalaban ko siya. Kasi may pruweba ka Yes, po. talagang, Experience mo. yes, based on my experience talaga yan na etong taong to hindi dapat yung ginaganto. Kasi lahat na kaya niya itulong, itutulong niya. Yes, all out talaga yan siya pag tumulong talaga. Next po. Ano ang gusto mong iparating at sabihin po
Kay Honorable Melvin Lord. Gusto ko, iparating sa kanya na andito lang kami, nakasuporta sa kanya, hindi namin siya iiwan. Huwag siyang panghihinaan ng loob kasi tandaan niya lagi na marami kaming naniniwala at magtitiwala palalo sa kanya. Ito po second to the last question na po. Para po sa inyo, sino po si Lloyd? Si Lloyd. Si Lloyd, isa siyang bata na nagtitinda ng isda. Actually, mas matanda kasi siya sa akin, di ba? Nakilala ko siya kasi may tindahan sila ng isda, ang nanay ko bumibili sa kanila, nakilala ko siya ng ganon. Then nakilala ko siya nung tumakbo siya bilang kagawad. Pero mas lalong lumalim ang pagkakakilala ko sa kanya at ang paniniwala ko sa kanya kasi pumaloob ako sa magandang hangarin niya. Alam mo yun, dun ko mas lalo siyang nakilala na, ay, dapat pala eto, dito ako tatayan. Eto pala ang dapat kong tayaan ngayong darating na election. Kasi, sanay siya sa hirap eh. Alam mo yung hindi siya marunong tumanggi, kahit wala na siya, walang-wala na siya, hindi siya marunong tumanggi. Kasi alam niya yung sakit kapag hindi ka matulungan. Kaya lang, kahit wala na siyang ilalabas, pipilitin niya maglabas para lang makatulong. Kasi alam niya ang sakit ng hinindihan. At dahil nga po kasama mo siya, pumalog ka po sa team niya, naging inspiration mo po siya sa Yes. pagiging presidente mo po. Oo, kaya nga 'di ba? Leaders create a leaders. Yes. Yun yung sa kanya ko yung Lagi yung natutunan. sinasabi. Yes, oo, 'di ba? Sa kanya ko yung natutunan. Kasi actually hindi lang naman hindi lang nasa grupo niya ako, hindi lang pumaloob ako sa grupo ni Kagawad. Natututo kami sa maraming bagay sa kanya. Na lahat magaganda. Wala kang itatapon sa lahat ng sasabihin. Lahat po babaunin mo ka. Yes, totoo. Next po, last question. Bakit dapat po nating pagkatiwalaan si Lord? Ayun. Bakit? Kasi ganito. May pinost ako sa Facebook. Actually, nirepost ko lang yun kasi nakita ko siya sa isang friend ko from Cavite. Nag-post siya ng gano'n. So, nirepost ko. Ang post niya, ganito. Eto, babasahin ko dito. Sabi niya, mga dapat iboto sa darating na barangay at mga dapat iboto sa darating na barangay SK election. Number 1 to 10 to it. Number 1, kasi actually nakita lahat ng nandito, nakita ko yun kay Kagawad mo. Number 1, hindi pakitang tao. Yes, hindi talaga siya pakitang tao. Alam mo yung talagang ano siya Inside and out. totoo siya. Oo. Yung walang kaplastikan, walang makikita sa kanyang pag-iinarte. Alam mo yung talagang go for go, gano'n, di ba? Mas maano siya talagang, totoong tao siya. Number 2, hindi lasenggot sugarol. Galit siya dyan. Sobrang galit siya dyan. Kaya kapag kami tama, ayan, nag-iinom ka na naman. Ganun siya. Oo, nawawarla niya kami. Pero alam naman namin na para sa kabutihan namin yung sinasabi niya, di ba? Kaya nga mas lalo kaming, kasi hindi niya kami tinotolerate, di ba? Kaya mas lalo, oo, yes, talagang magagalit talaga siya. Number 3, hindi puro yabang lang. True, hindi siya puro yabang lang. Kasi lahat ng ginawa niya, lahat ng hiningi ko sa kanya, na ibibigay niya. Kahit hindi para sa akin, kahit para sa ibang tao, na ibibigay niya talaga, na provide niya talaga. One word man po. Yes, may paninindigan talaga siya. Number 5, number 4, hindi magpapayaman lang. Totoo yun, hindi siya yayaman. Alam mo bakit hindi siya yayaman? Di yung sahod niya. Ibinibigay niya sa tao. May one time nga, may lumapit sa kanya. Tapos, ang anak daw nasa ospital. Tapos nagbigay siya, wala na siyang pera. As in talagang, parang last mile niya na talaga yun. Parang nagkakakwentuhan pala kami na auto, press, wala akong ganito, ganyan. Oo. Tapos biglang may pumunta. Kagawad. Kasi yung anak ko, ganito, ganyan. Nag-abot. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko ganyan sa kanya,
nagbigay ka pa. Sabi ko ngayon, wala ka na. Sabi niya, kasi diba, kawawa naman. Wala naman iba silang lalapit. At saka sabi ko, anak na kita nang ibinigay mo. Sabi niya, yung iba nga, sabi ko ganyan, 300 lang. Pababalik-balikin ka pa. Tapos yan, isang ano mo lang, nagbibigay ka kaagad, wala nang balik-balikan, di ba? Yun ang ano ko talaga sa kanya. Hindi talaga siya yayaman kasi ang gusto niya, tumulong at At hindi po makatulong. siya pumipili ng tulong. Yes, totoo. Kahit hindi ka pa sa kanya. Ubus sa memory, wait lang.